In mga that kapatid, way habang I can gaawit grow each day ating ihatid as I ating let alkansya you alay. Salamat sa Panginoon sa buong isang And I taon. thank you, Ako ay Lord, for ilang the pasasalamat patience and ang ating strides alay ko sa ating alkansya. in the process of growing. I can learn to but it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and cause of prompting can be easily ignored. I thank you, Lord. With each trial I feel inside that you're there to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that whenever we test this thing, that your way of escaping is easier to but it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and cause of prompting can be easily ignored. Thank you, Lord, for the victory that growing brings in the surrender of everything. Life is so worthwhile, and I thank you, Lord, that when everything's put in place, out in front I can see your face when you stare. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the things you do, and cause of prompting can be easily ignored. So give me strength to do thy holy will, my Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi lang sa pera yung ating pagpapakita sa Panginoon ng ating pagbabalik pasasalamat, kundi yung ating nakikilala ang ating Panginoon sa ating buhay, na siya yung ating personal na tagapagligtas, na nagiging dahilan na tayo ay nagiging isang mananampalataya. At kasunod po niyan yung ating pagtatapat sa Kanya. Dahil sa napakaraming pagkakataon ng ating buhay ay minsan ay parang hindi na tayo mag-isip kung ang ilang mga karapatirang nakaranas ay parang mawala na.
Pero nariyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon upang mapaglingkuran natin ang ating pamilya. Tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Kaya yung mapasasalamat natin sa Panginoon ay bunga lang ito ng atin pong mga pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa atin at ganoon din yung atin pong pagtatapat sa Kanya. So marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong mga alay na ito po ay atin pong nalikom ngayong umaga at atin po itong tayo pong lahat ay manalangin. Akin po hilingin na tayo po tumayo. Dakila naming Diyos, narito Ama ang inyo pong mga anak na lalaki at babae sa iglesia pong ito ng Rampano. Amin pong binabalik sa inyo, Panginoon, ang amin pong mga alay, mga pasasalamat. Sa buong isang taon, O Diyos, na kami po inyong iningatan at higit sa lahat na kami ay inyo pong tinawagang maglilingkod sa inyo. Narito, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat mga kapatiran. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pa kaming makapagsunod sa inyo pong banal na kalooban at lalo pa naming mapapanagumpayan ang anumang mga pagsubok namin pong mararanasan. At salamat sa inyo pong mga biyaya na amin pong nadala ngayong umaga na narito ay amin pong nalikom. Pagpalain mo ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay, thank you. Tayo po mo po. Like my life would be lost if he had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. Mankind is throne and his kingdom above. To rescue a sinner like me. Happy Sabbath muli sa ating lahat mga kapatid. Ayan, tayo po ay dadako na po sa ating pong ikalawang serbisyo. Bago po tayo mag-awitan, tayo po muna yumukay para sa ating pong panalangin. Dakilang Diyos na mahabangin sa lahat. Panginoon, nagpasalamat po kami sa araw na ito. Nandito po kami sa inyo pong bahay-sambahan upang magpuri at magsamba po sa inyo. Nawa po sa umagang ito, kami po mag-iiwitan. Inyo nawa kami bigyan ng magandang boses na amin pong mailalabas sa amin pong mga bibig, Panginoon. At gabayan niyo nawa kami bawat isa sa amin. Patawarin niyo nawa kami kung saan man kami magkuting kasala sa pangalan ng Sabtabagtas. Amen. Ang una po nating awitin ay kung kayo po merong hymnal, buksan niyo po sa hymn 85, I Will Sing of Jesus' Love. Tayo po yung sabay-sabay na mag-awitan. Sing of Jesus' love, sing of Him. Oh, fresh love is how we live. Thy words above, light and Calvary. I will sing of Jesus' love and His praise. Shall give me a Light that I might live, I will sing His love to me. From the depths
shall give His life, that I might live. I will sing His love to me. Nothing good for Him I've done, how could He? Such love is true, Lord, I own. My heart is one, happy now, my love to show. I will sing of Jesus' love and His praise. My heart shall give His life, that I might live. I will sing His love to me. Para po sa ating pong ikalawang awitin, buksan niyo po sa hymn 149, Give Me the Bible. Give me the Bible, stars of gladness gleaming, future the wonder, Lord and tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, Thy light shall guide me the narrow way. Precept and law and love combining, till I shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious word that Jesus spoken, will the faith lamp to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining, that I shall guide me in the narrow way. Precept and promise, love and love combining, till I shall vanish in eternal day. Need the Bible, Lord, my steps enlighten, teach me the danger of this world's below. That love of safety, or the gloom shall brighten, that lights along the path of peace will show. Give me the Bible, holy message shining, the light shall guide me in the narrow way. Present and promise, love and love combining, till I shall vanish in eternal day. Purihin ang Diyos sa mga oras na ito na tayo ay patuloy makikinig sa Kaniyang mga salita at purihin din ang Panginoon dahil Siya po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon, hindi ito'y blessing na ating natanggap. Automatic po yung ating na collection para sa ating alay mo sa alkansya natin, for church renovation at ibang mga churches sa buong Puerto Princesa, mga kapatid. Ito special po at lalong-lalo na sa distrito ni Pastor Bal.
So meron tayong nalikom nga 3,625 centavos. So kung meron kayong pahabol pa, kasi ang ating hatid natin ito sa ating special program ni Pastor Bal sa kanyang distrito, doon siya sa New Princesa next Sabat. Pwede natin na ihabol kung meron pang ipagkaloob ang Panginoon sa atin ng mga pagpapala. Narito na po mga kapatid ang ating mga participants sa ating pangalawang serbisyo. Andito na ang ating scripture reading. Ito'y ipagkaloob ni Brother Boyet Polina. At ang magbasa ng ating operatory at prayer si Brother Jimmy Salazar. At yung ating diaconess ay siya po ang mag-collection ng ating tithes and offering, Sister Jomra Palmoni. At yung ating special song ay nakahanda na rin sa katauhan ni Sister Anita Aclon. Siya po ang magbigay ng mensahe sa awit. At ang pinakamagandang salita na ating mapakinggan ngayon ng galing sa Diyos, ang tagapagsalita ngayong umaga, ay nahanda na po, walang iba kundi ang ating nagre-retiro na sa kaniyang service sa mission, pero wala ito nagretiro sa gawain ng Panginoon. Siya ay patuloy na ginamit ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Alfredo Cas. Siya po yung ating magdala ng mga salita ngayong tanghali. Ay, hindi pa tanghali kasi ang oras natin ay 11:45 pa. Tama ba? Tama ba ang oras? Parang ayos. Nakuha natin ang tamang oras. So salamat po na ito sana'y patuloy-tuloy ang ating oras na ito para po ay marami tayong mapakinggan ng salita ng Panginoon. At sunod-sunod na po yung ating pagpaawit ng ating chorister. Walang iba kundi si Brother Ranes GR. At ganoon din ang ating operator, si Brother Alvin. Pakiusap ko po sa lahat ng mga kabataan na inyong i-off ang inyong cellphone para po ay hindi bothered ang ating pagsamba at ang inyong mindset sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So kung meron kayong inabangan nga emergency call, paki-silent mode na lang or ating isang tabi kung wala namang emergency. So yung ating mga kabataan, mga anak natin, pakitabi po sa mga magulang para iwas tayo sa disgrasya. Kasi pagka once nga madulas tayo sa semento, mabago kang ulong baler din ang ating pagsamba. Kaya pakiusap ko sa mga magulang, itabi niyo po ang inyong mga anak. At yung ating mga kabataan ay dito kayo sa harapan kung maaari para kayo po ay maiwasan at ma-distract din ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng cellphone. So ang mga kabataan, dito kayo sa loob lahat para po ay hindi tayo mabothered sa pagsamba. Sayang po ang mga oras na binagbigay ng Panginoon sa atin. So maraming salamat po at happy Sabbath. Tayo po ay sabay-sabay na lumuhod para po sa ating pong pagpasok natin po mga participants. Earth
silence before Sa amin pong manlalalang at amang Diyos, sa ngalan ni Jesus, kami po ay nagpupuri at nagsasamba sa inyo diyan sa kalangitan. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sapagkat hindi nyo nililimot ang inyong anak dito sa nawaglit na planetang lupang Earth na aming pansamantalang tahanan. Nagpapasalamat po kami na makapisan kami sa magsasamba sa inyo diyan sa langit ng mga banal na anghel. Kami po ay nangahulog sa patibong ni Satan. Kami ay mga fallen people. Datapwat dahil kay Jesus na siyang nanawagan sa amin, nagbigay ng pag-asa. At sa banal na Espiritong umaakay sa amin sa tuwi-tuwi na, kami po ay sumasambat lumalapit sa inyo diyan sa banal na trono ng langit upang dalhin namin, isurrender namin ang aming sarili, yayamang kayo ang nagmamay-ari nitong hiram na buhay. Kumikilala po kami na dahil sa inyo kami ay sinilang sa daigdig na ito. At dakila ang inyong gantimpala na sa pagbabalik ni Jesus, ipapagkaloob nyo sa amin ng permanente itong hiram na buhay. Sa amin pong oras ng pagsamba ngayon at pag-aaral yung mga salita, maibalik nawa namin ang katampatang pagsamba at pagkakilala sa inyong mga salita. Lukuban kami ng Santong Espiritu, tahanan ng aming mga katawan na kanyang lehitimong templo, upang maunawaan at mapawi ang aming mga likas sa pagkakasala. Salamat po ng marami Diyos sa pagdinig sa aming dalangin, sa pagpapatawad sa aming mga sala, gaya naman ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Ang lahat ng ito ay aming pinapaabot sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Bago po natin likumin ang atin pong ikasampung bahagi at mga handog, atin pong tunghayan kung ano po ang sinabi ng atin pong Panginoon para po sa atin bilang mga katiwala sa lupang ito. Ang sabi po dito, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito sa sanlibutan at silang naninirahan dito. Awit 24 talatang 1. Akin ang pilak, akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hagay 2, talatang 8. Kundi alalahanin mo ang Panginoong mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya nga ng araw na ito. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Bawat lalaki ay magbigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 16 verse 17. Atin pong likumin at handa na po ang ating diakono sa paglikom ng ating ikasampung bahagi. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Message of brothers are falling, but for the showers we bring. There shall be showers of blessings, precious reviving again. Over the hills and the valley, sounds of abundance of rain. Showers of blessings, showers of blessing we need. Message of brothers are falling, but for the showers we bring. Come to us now, refreshing, coming now, Lord, I pray. Showers of blessing, showers of blessing we need. Message of brothers are falling, but for the showers we bring. Blessed thou the gift. Tayo po ay manalangin. Mahabagin po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit. Patuloy po kaming nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat, nagbibigay po ng pagluluwalhati sa iyo pong makapangyarihang pangalan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito ng Sabat na kami po ay inyo pong pinagtagpo sa iyong bahay dalanginan upang kami ay magkaisa sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo na mayroon po kaming mga galak sa amin pong mga puso. Salamat po sa araw ng Sabat pong ito na iyo pong ibinigay sa amin, na kami ay naging handa upang ikaw ay aming salubungin sa ibang mga araw na ito po ay iyong ibinukod para ibigay sa iyong mga nilalang sa ibabaw ng lupang ito. Amang banal, narito po ang inyong mga anak, nagbabalik
ng pasasalamat at gayon din, narito po ang aming mga handog at ikapo na amin pong ibinabalik sa inyo dahil kami po ay iyo pong binigyan ng isang kapangyarihan upang maging mga katiwala mo po sa ibabaw ng lupang ito. Kaya po ang aming mga handog at ikapong ito, Panginoon, ay iyo po kaming pagpalain, ang bawat kapatid, ang bawat namumuno sa iglesia, maging ang aming mga leader ng iglesia, ang aming mga pastor, ang lahat po ng iyong mga lingkod, Panginoon, ay pagpalain mo po ang aming mga hanap buhay, anuman po ang aming pinagkakakitaan, Panginoon, ikaw po lamang ang tanging nakakaalam na kami po ay inyo pong pagpalain nawa sa lahat po ng aming pamumuhay. Hindi lang po sa mga material na bagay, kundi ganun din po sa espiritual. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagtugon at pagdinig ng aming dalangin ito. Patawarin po ang lahat ng aming pagkakasala at mga pagkukulang. Ang lahat pong ito ay aking hiling sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen. Para po sa ating pong opening song, kung kayo po ay may hymnal, buksan niyo po sa hymnal page 3, The Lord in Zion Reigneth. The Lord in Zion will reign. Let all the world rejoice and come before His throne of grace with the full-hearted voice. The Lord in Zion reigneth, and there His praise shall ring. To Him shall praises bless, to Him praise and glory bring. The Lord in Zion reigneth, and your soul with us be. The depths of earth are His, and heroes the mighty sea. All crown His name with gold, and yet His standard wave to distant earthly melodies. The Lord is hard to see. The Lord in Zion reigneth, His hearts are in below. Enter now His temple gates and fill His court with song. Beneath His royal banner, let every creature fall. He set the King of heaven and earth and crown Him Lord of all. Habang patuloy po tayo nakatayo mga kapatid, samahan niyo po akong basahin sa pinakasentro po ng mensahe sa umaga pong ito na dadalhin po ng ating pastor ay matatagpuan po sa Matthew chapter 25 verse 34 to 36. Kung meron kayong banal na kasulatan ay maaari niyo pong buksan. Ang sabi po dito, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauuhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy.
Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Ulitin ko po at ulitin po natin pagbasa. Last po mga kapatid. Matthew 25 verse 34 to 36. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauuhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." Tayo po'y magalang lumuhod po sa ating panalangin. Isang mapagpala at makapangyarihan naming Amang Diyos na sa katastasan po kayo ng mga langit. Lubos kaming nagpasalamat sa inyo po, Panginoon, na patuloy niyo po kayong gumagabay at narito po sa aming tabi. At patuloy po namin kayong pinupuri ng Panginoon dahil sa inyong kabutihan at sa inyong patuloy na pagmamahal at pag-iingat sa amin. Kayo ang Diyos na nagmamay-ari sa lahat din ng mga bagay, mula sa langit, sa lupa, at higit po sa aming buhay. Patuloy kaming nagpapasalamat at binabalik namin ang papuri sa inyo, Panginoon, dahil po sa mga bagay na mga material ng aming mga nakamit na mula po sa inyo. Mula sa mga tubig, sariwang hangin, at sa mga pagkain na mga material, Panginoon, upang kami patuloy na mabuhay na pisikal at lalo tigit po sa aming kalusugan. Ganon din po nawa, Panginoon, sa aming espiritual, kami patuloy na mabubusog at patuloy na po naming namnamin ang inyong banal na mga salita, Panginoon. Nang sa ganon, kami patuloy na manindigan at patuloy na kumakapit sa inyo at wala pong sino mang mawawaglit hanggang sa inyong muling pagdating. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga oras na ito, ng inyo pong lingkod, na siya pong inyong inutusan na magbabahagi ng inyong mga tinapay ng buhay. Nawa po ay itago niyo po si Pastor sa inyong likuran, na sa ganun kayo po ang makita at marinig namin na magsasalita sa aming harapan. At buksan ang aming mga puso at isipan, ng lahat po ng kanyang sasabihin, ay maitanim po namin ito at may kintal sa aming mga puso at damdamin. Nang sa ganun po, Panginoon, ito po'y magbibigay karagdagang kalakasan sa aming buhay bilang mga Kristiyano o Seventh-day Adventist at sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po ang mga kapatiran na hindi nakapagdalo, nasa banig na karamdaman, espiritual at pisikal, sila po inyong hipuin at pagalingin. Nang sa ganoon po sila ay aming makasama sa sunod na pag-ipon-ipon na pagsamba upang purihin at sambahin ang inyong banal na pangalan. Panginoon, narito po ang inyong mga anak. Tiklop tuhod po kaming nagmamakaawa sa inyo upang kami inyong patawarin kung saan man kami nagkukulang, nagkakasala sa aming mga pananalita, sa aming pag-iisip at sa aming mga kilos. Ito po yung hinalang-alang po sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen.
Why have you chosen me
side all the way and walk by your side all the way. Gandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Isang mabiyayang araw, pinagkaloob sa atin ng Diyos. At napakaganda naman ng sikat ng araw. Alam niyo, ang ating panahon ngayon ay talagang ang kaaway ng katwiran ay kinakapitalize yung ating climate change. Yung pagbabago ng ating klima bilang isang utos na dapat natin sundin. Ang sabi doon sa aking nabasa, dapat humingi daw tayo ng tawad sa kalikasan dahil hindi natin inalagaan. Parang tama din ano. However, it is much better to ask God for forgiveness kapagkat siyang nagmamayari nitong kalikasan na hindi naingatan ng mga tao. At naalala ko din nung ako ay bata, parang hindi rin ako maingat sa kalikasan. Pagka may nadadaanan akong halaman, hinahablot ko yung dahon. Pag may hawak akong stick, pinapalo ko yung gusto kong paluin. Unknowingly, I'm destroying nature. Ayun. Nasisira natin. Kaya pasalamatan natin sapagkat ang Diyos ay maglilikha ng panibago. Sabi dito sa ating susing talata na binasa kanina, sabi ng hari, "Halik kayo na mga pinagpala ng aking Ama. Tanggapin ninyo ang mana." Sino ba sa inyo ang hindi natutuwa na mayroong mana? Yung side ng misis ko, palibasa sa diyan na nagtatrabaho yon, marami silang manang lupa doon sa area ng Aurora, Kasiguran. Datapot sa panahon ngayon, seemingly, it is useless. Para doon sa mga nagmana nito, ay maaaring magalit sila sa kalikasan o maaaring magalit sila sa Diyos. Datapat sa ating mga mananampalataya, pagka tinanaw natin sa positibong kaparaanan, ito ay blessing ng Diyos sapagkat nire-remind tayo na itong ating daigdig na ating ikinabubuhay ay hindi naman talaga tayo parito. Diba? Inaawit natin na "This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Sa libutang ito ay di ko tahanan." I-renovate pa ito ng Panginoon. Amen? And fortunately, mga kapatid, maging tagapagmana tayo. Kaya ang ating buhay dito ay ipamuhay natin para sa Panginoon. Sapagkat sa panahon ng awarding or rewarding, ay ipamamana niya na sa atin itong hiram na buhay. Kasi ngayon ay talagang hiram pa lang natin ito. Ang kalusugan natin ay hiram. Noong ako ay kabataan pa, hindi ako naniniwala sa kamatayan. Brother Rani, hindi ko alam na may namamatay pala talaga. Kasi doon sa tinitira namin, liblib na lugar, mga malulusog yung tao. Yung mga panahon hindi pa ako nakakapabalita na namatay si kapitbahay na ganito, madalang doon sa aming kabaryuhan. At halos nakakalimutan ko na mayroong namamatay. Kaya para sa akin noon ay hindi ako mamamatay. Pero sa realidad ng buhay, wala talaga. Nakita ko nga sa statistics na mas marami ang namamatay sa mga edad na hindi pa sila marunong mag-alaga ng kanilang sarili. Mula pa sa tiyan, sa pagkakapanganak, sa panahon na sila ay toddler, hanggang 3 years old, marami ang namamatay doon. At habang nagkakaedad na, madalang na yung namamatay. Kasi yung mga maedad na,
magaling na mag-ingat ng buhay. Oh. Diba, ano po, kanina natutuwa ako sa Panginoon na si Ma'am Mercy ay naka 80 years old na pala. Pero tinatanaw-tanaw ko kayo para mga tagsi 65 pa lang. Oh. Sana ma-break ninyo ang record ni Sarah, yung asawa ni Abraham. Namatay siya 127 years old. Pwede nyo na ba yun ma-break? Na 127. Si Abraham ay 175. So ngayon ang ating aralin mga kapatid, pinagkaloob sa Panginoon ay ang bunga ng pagkabuhay na maguli o revival and reformation. At itong aralin natin ay makikita natin dito na yung palang buhay ng mga binigyan ng Panginoong Diyos ng pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan, wala na silang iniisip na gawin kundi makapaglingkod sa kapwa. Kaya nakita nyo sa visible sa mga buhay ng ating mga kapatid, marami tayong mga kapatid na tinawagan ng Diyos, binigyan ng panibagong puso, pinagpala, may paglingkod ang kanilang buhay. At kapag ipinaglingkod ang buhay ay lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang pamumuhay ipinaglilingkod. Alam yan, kita natin sa mga buhay ng ating mga kapatid dito at sa iba pang lugar. Nakarang Sabado ko speaker doon sa Binangonan at hinuhugot pa akong sana doon sa Caloocan. Sabi ko, hindi na ako makakapunta riyan sa inyo, yung aking dating district. Binangonan, yung aking hometown na nag-college ako, kaya dinalaw ko rin sila. So ang buhay natin mga kapatid ay ibigay natin sa Panginoon a life of service. Sapagkat itong serbisyo na ito na bunga ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ay masasabi natin na isang kagalakan na tayo ay mayroong pakinabang. Alam niyo, ayaw na ayaw ko sa aking buhay, yung wala na akong pakinabang, Brother Rani. Kaya sabi ko kung ako ay mamamatay, ayoko na nagpapahirap sa aking mahal sa buhay. Kaya naiinggit ako doon sa mga nagpapahinga na nakapagpaalam pa. Di ba? Kaya sabi ko sa misis ko, pagka ako ay mamamatay, ako may karamdaman, titiisin ko na lang sa aking sarili yun para hindi na sila mong problema. It's just between me and my God. Di ba? Kung ako may dinaramdam, sa tingin ninyo ako'y malusog, pero minsan-minsan may dinaramdam ako. Pero hindi ako natatakot doon kasi I am with the side of the great physician, dakilang manggagamot. Ayan, ang Panginoong Diyos. At sabi ko nga ay kagaya ng si Jesus, namatay ng 3 o'clock bago mag-sunset na ilibing na, mas gusto ko na ganoon. Ayoko nang mapuyat pa kayo sa pakikilamay. Uy, patay na pala si Pastor Gas, makilamay nga tayo. O, di ba? Eh, kung makilamay naman kayo, ano naman pakinabang ko ron? O, di ba? Wala na. Wala akong pakinabang, kayo din walang pakinabang, napuyat kayo. So, samantalang tayo ay nabubuhay na mayroong sanity, while our memory is still lingering clearly, ay ipaglingkod natin sa Panginoon kasi pagka tayo ay wala nang magandang sanity, hindi ka na makapag-Bible study. Yung aking the only surviving aunt ay magna 90 years old sa coming April next year. Meron na rin siyang kaunting dementia ba yun? Tinignan ko yung Alzheimer, nasa ilalim pala ng yung dementia is a little bit severe Alzheimer. Ganun. Nalilimutan na. Tinatanong niya na sa akin kung isinama ko daw ang nanay ko dito sa Palawan. 2009 pa yun na nagpahinga eh. Nauna pa yung isang kapatid niya rin, mga 2007. Sabi sa akin, yung auntie mo bang isa, sinama mo na rin ba dyan? Kasi gusto niya pumunta ng Palawan. Sabi ko, namatay na rin yung si Auntie Bibing. You see? Bago tayo dumating sa panahon na yun, mga kapatid, let's give our lives into active service. Pala, tanda, magiging pagmanos
pinari. Kapo ang tinatawagan tayo sa paglilingkod sa Kanya. Paano tayo maglilingkod sa Kanya? Unang-unang hakbang, yung tinanggap natin yung Gospel Commission. Yung go and make disciples of all nations. Gawin nating alagad, gawing tagasunod. Tsaka na muna yung bautismo. Sisira yung gawain natin, nauna natin yung go and make baptism eh. Alagad muna. Nung nandun ako sa may Binangonan, meron dong bagong simbahan yung mga kapatid nating mga JW, mga witnesses. At sa kabilang kalsada, meron silang tarpaulin doon tungkol sa pabalita na dala-dala nila. At merong 4 na kababaihan doon. Una ako umakyat, di ko napansin yun na meron pala silang pabalita na dala-dala doon. At nung bumalik ako, nandun pa rin. Kinakwentuhanan ko sila. Sila raw ay naghahanap ng taong interesado sa Bible study. Ayun. Ay di, binible studyan ko sila, naghahanap sila, ay di, inunahan ko na. Tuwan-tuwa sila na ang pananampalatayang Adventista, kako talagang babalik si Jehovah. Si Jehovah na makapangyarihan sa lahat. At nung nagkatawang tao siya, tuwan-tuwa sila nagkatawang tao siya, ay nasa persona siya na Jesucristo, biglang nagsara ang bibig. Kasi alam nila si Jesus ay tao. Yun ang malagim na hindi nananampalataya sa Diyos na nagkatawang tao. Diyos in human form, sabi ni Ellen White, hindi sila makakasalubong sa Panginoon sa ikalawa. Sa maliit na panahon na yon, siguro mga 15 minutes, marami ako naibigay na balita sa kanila bilang pagtutuwid. Nadalaw ko rin yung aking kapatid na member ng MCGI, kay Eli Soriano. At hindi niya lubos maisip na kailangan pa pala niyang mag-grow sa more sa kaalaman ng salita ng Diyos. At tayo mga kapatid ay ganoon dapat ang ating mithiin. Tanggapin natin ang komisyon ng Panginoong Diyos. Sa pasimula ay medyo nakakatakot ito, but later on, it will just grow. Bakit? Bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi ng Diyos, sa inyong pagsaksi, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na mangusap kung ano ang inyong narinig. Hindi naman mangungusap tayo na hindi natin narinig at hindi natin naunawaan. Itong daigdig na ating kinabubuhay, mga kapatid, is already ripe for harvest. Kung ako sa ngayon ay tatanungin kung gusto kong mamanahin ang ano pa bang bagay dito sa lupa, siguro initially matutuwa ako, pero in the long run, it is just a big burden. Burden. Yung marami kang lupa, hindi mo na mapuntahan, hindi mo na mataniman, hindi mo na madiligan kung mayroon pang tinanim. It's already a burden. Ngayon doon sa kalagitnaang silangan, sa Middle East, nagiging maiting na at very potential na ang Third World War. At malamang na ito ay mangyari the soonest possible time sapagkat hindi nila mapapag-isa ang mundo hanggat di magulo eh. Hanggang hindi sila napunta ron sa bangin na wala na silang magawa, hindi sila pwedeng mag-isa, mag-unite into one. And the communist country like North of Korea, China, Palestine, Afghanistan, Iran, mga communist country yan, dapat ay mag-collapse ang kanilang gobyerno para makapasok ang ebanghelyo. Kasi ngayon may total ban sila sa ban pala sa Biblia. So ang
ang ating pagsaksi, mga kapatid, bilang act of service ay i-empower yun ng Panginoong Diyos at nangako siya, sabi niya, I will be with you till the end of the world. At ang pagsaksi, hindi naman mahirap eh. Noong sinaksi ko yung mga kaibigan nating saksi, lumapit lang ako doon. Sabi ko, good morning po, mga ladies. Sabi ko, may biyahe po ba kayo? Kasi akala ko may biyahe sila, tabing kalsada eh. Akala ko may pupuntahan sila, may hinihintay na sasakyan. Sabi niya, hindi po, yun, naghahanap nga silang mabibigyan ng interesado sa pag-aaral ng Biblia. Kita mo hindi nila nauunawaan ng Biblia, malakas ang loob na magbigay ng pag-aaral ng Biblia. Sabi ko, napakabuti nyo naman kako. Matutuwa kako ang Diyos sa inyo sapagkat kayo ay naghahanap ng makawa ng Diyos. Sabi ko, tama po yan. Kako sa ngayon ay, ako nagsishare din pa ako unti-unti. Nagsimula na ako mag-share sa kanila kasi alam ko naman hindi sila makakapag-share ng kagaya ng pag-share natin. Kinuwento-kwentuhan ko. Sabi ko, makuwento ko lang sa inyo yung binabahagi ko, kako. Pero bago yun, kinaibigan ko, sabi ko, alam niyo, kako, yung iyong samahan ang unang-unang pananampalatayang nagdilat ng aking mata sa Biblia. Yun talaga, nung nasa binangonan ako, sila ang nag-alaga nung sa akin. Samantalang nag-iisip ako noon na mag-countryside dahil sa itong activism na ginagawa ng ating mga paaralan, ay sila ang naging paraan para ma-divert yung aking attention noong panahon na yon. At sabi ko, yung aking mga first cousin ay mga ka-member po ninyo. Ayun, doon nagsimula ang aming usapan. So, naging at home sila sa akin. Yan ang tinatawag na friendship na approach sa evangelism. We do not confront them immediately. Kasi alam nyo, ang pagiging kaibigan pa rin ang siyang pangunahin. Lalo na doon sa mga bago lang natin nakita, kaibiganin natin sapagkat malapit ang kanilang kalooban. At pangatlo, sa paglilingkod natin, yung ating personal witness and service. On a personal level, nakikipagtrato tayo. Sabi ko doon sa aking misis, sabi ko itong kapitbahay natin, hindi pa natin ito napupunta. Itong kabila ng aming kapitbahay ay hindi na makapagtanggap ng mahina na yung tenga. Kapag nag-uusap sila doon parang magkakalayo ng kalahating kilometro pag nag-usap. Sabi ko, mahirap na magsaksi dito. Pero sabi ko, paano kaya ito Pero yung matandaan naman ay nakaka-attend naman dyan sa kabatuan ng pag-aaral. Kasi kailangan natin maisip ito, mga kapatid. It should burden us how to bring the message to these people in different way. Maaari yung mga prejudice, dalhin muna natin ang kalusugan. Itong first quarter ng darating na taon, mag-evangelism ako sa Abungan. Sabi ko, doon sa nag-invite sa akin, mag-revival meeting muna tayo. Kailangan ang gagawa yung mga members. Kasi, alam nyo kapag nag-i-import tayo ng ibang galing sa labas, di ba pag nag-i-import tayo, parang sinasabi natin, wala na kami. Pag wala na kaming bigas, nag-i-import tayo sa ibang bansa. Wala na kaming talento rito, kaya nag-i-import kami. Hindi po biblical yon. It is we who were entrusted to bring the message to other people in a happy way. Punta tayo ron, masaya tayo. Mayroon tayong bagong magiging kaibigan, bagong magiging recipient o tagapakinabang ng salita ng Panginoong Diyos. Minsan, pwedeng hindi muna tayo magsalita tungkol sa Biblia. Just plain friendship. Kumustahan? Akala natin pa nagsasaksi tayo doon, paspasan ka agad sa Biblia. Hindi po. Hindi ganoon ang pagsasaksi. Liban na lang, ikaw ay pipilitin na talaga, ay di sasagutin natin. Pero, personal witness is a personal testimony kung paano tayo naging alagad ng Panginoon. At mga kapatid, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kung hindi tayo nagsasaksi para sa iba. If we are not serving them, our growth will be stunted. Yung lesson natin dito, pinapakinggan ko kaninang umaga, ang Panginoon ay interesado sa paghanap ng bunga.
sa punong kahoy. Sabi niya, sabi nung nagtatalakay din si Pastor, ano ba ito? Urbi. At saka, hindi pa yung, iba pa yung Orbe, sa Urbi. At saka yung naging classmate ko ito sa chaplaincy. Sabi niya, tayo ay karamihan sa atin mga dahon lang, pero walang bunga. Ang dahon, sabi ni Ginang White doon sa aklat na testimony, sinisimboluhan ng mga salita. Totoo yun na kailangan natin magsalita. Pero ang Diyos ay after saan na ba ikaw, dahon ba o bunga? Bunga ang hinahanap ng Panginoong Diyos. Matthew chapter 3, verses 4 and onward. Sabi ng Panginoon, dumaan na tayo dito noong nakaraang pagdaan natin dito, itong punong kahoy na ito napakayabong pero walang bunga. Sabi nung nagtatalakay din sa Sabbath School, marami sa atin ngayon. Magaling magsalita pero walang bunga. Siya nga naman. Kasi lalo na aral-aral ka sa Biblia. So ang Diyos ay after sa bunga. So para tayo magbunga, nakaloob ng banal na Espiritu, kailangan exercise natin yung ating mga kaloob. At nariyan ang divine intervention. Iingatan tayo ng Diyos, tuturuan tayo kung anong sasabihin, kung anong pakikitungo natin sa kanila, igabay tayo ng Panginoon. Huwag tayong mamroblema kapag pumunta tayo sa kanila. Basta pag pumunta tayo, Panginoon, pupuntahan ko yung kapitbahay ko. Hindi ko po alam kung ano ang kailangan nila. Basta pupunta lang ako doon. Kayo ang nakakaalam. Kung po pwede ako doon na gamitin ninyo, di siya. Simple. So, tinanggap natin ang komisyon ng Panginoong Diyos. Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ipangaral natin. Yun ang ating goal. Pero makipagkaibigan muna tayo. Di ba yung sinasabi natin, Christ's method alone will give us success in reaching the people. He mingled with men. Makipag-mingle tayo. Makipaglaro tayo ng basketball para maakay natin sila kung anong ibig sabihin ng pagkikipag-fellowship. Makipaglaro tayo sa kanila, hindi para talunin natin sila o masaktan natin sila sa paglalaro. Kundi makipaglaro tayo with the intention and with the thought to bring them to the truth of God's kingdom. Nalala ko si Pastor Randiski, tinanong siya, doon sa Sipak, sa Bacolod, tungkol sa paglalarong ito. Sabi niya sa paglalaro, ang the best talaga kung maaari nga, maglaro lang kayo, walang iskoran. Kasi alam niyo, ang espiritu ng competition, that's the spirit of Satan. Kaya pagka tayo mga nag-fellowship, buong Palawan, ako nung araw pa lamang ay sabi ko, hindi ito kaloob ng Diyos. Wala mang fellowship na paglalaro na hindi nag-away-away, Brother Rani. Bakit? Andito yun si Satan . Sabi ni Pastor Randy Skit, ang Panginoon ay nagkaloob ng sarili para sila ay panalo, tayo. Jesus Christ lost His life that we may live. Nagpatalo siya para panalo tayong tao. Sabi niya, pag competition, dapat panalo ako, talo ka. So, that is the spirit of Antichrist. So, you know the meaning now. Pag tinignan ninyo ito doon sa messages to young people, maski na sa Adventist Home, binabanggit noon that every organized game, Satan is playing inside. Ilang beses ko na inobserbahan yun. Back then, nung nasa mission pa ako, sinasabi ko na kaya pag may mga organized game, hindi ako nag-involve doon. Ikinomission ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat nilikha, upang ang bawat isa ay magkaroon ng chance na tanggapin ang kaligtasan. O chance lang. Kung hindi na naman nila tatanggapin, wala naman tayong magagawa doon .
the sending and the bringing of the gospel to the people so that they will be given the chance to decide for themselves whether they will accept or they will reject. That's all. Ang importante nung pagbalik ni Kristo, hindi nila susumbatan ng Panginoon, hindi namin Panginoon alam na darating ka. Wala kaming chance. Di ba? Unfair. Kaya ang fulfillment, bago pumarito si Jesus, ay yung paghatid ng ebanghelyo sa ibang tao. And when the gospel of the kingdom will be preached throughout the world, and then, anong sabi? The end will come. Why the end has not yet come? It is because the world has not yet been warned about the second coming of Jesus Christ. Because simultaneously, kasabay nito, ng pagbabalik ni Kristo ay katapusan na ng mundo ng pinag-aagawan ng maraming tao ngayon because of Satan's interference. Sa Testimonies Volume 8, page 16, ang sabi rito, ang salitang go ye into all the world and preach the gospel to every creature are spoken to each one of the Christ followers. Kanino raw sinalita ito? Sa bawat sumusunod kay Kristo. Kung hindi kayo nakikibahagi dito, it is an evidence that you are not a follower of Christ. You are just a visitor. Kumbaga sa laro ay meron. At yung mga meron, ito pa naman ng maraming nakikitang, alam niyo yung mga, pag may naglalaro ng damang, naglalaro ng chess, mas magaling yung mga meron kaysa naglalaro. Nasubukan niyo ba yon? Bakit kaya ano? Samantalang dalawa pa ang tinitingnan mo, mas magaling ang meron. Sapagkat mayroong espiritu na siya talaga hindi gumagawa, ang espiritu niya ay palaging superior doon sa dalawa. Ako hindi talaga palalaro ng chess. Minsan nagkalaro din kako. Sabi ko, pagagalitan kako tayo nito ng propeta, sige laruan lang kita ng isa para wag ka lang mabigo. Meron ko nakalaro. Dalawa na yung sila, yung meron at saka yung isa. Dalawa sila. Kako, pag natalo kayo, dalawa kayo kaagad talo ha. Kaya wala nang kasunod dito. So sabi rito, ang paghatid ng ebanghelyo sa bawat nilalang ay sinalita ito sa bawat isa na mga tagasunod ni Kristo. Period. Lahat ng mga itinalaga na gumawa dito para sa kaligtasan ng kanilang kapwa-tao. Yung mga inordinaan. Followers, those who are ordained. Ordained pastor, na pinahiran ng langis, at yung ordained na elders sa loob ng iglesia. Hindi raw makagagawa ng pare-pareha sa isang lugar. Pero sa bawat isa ay merong isang lugar at merong isang gawain. Kasi yung, alam nyo, yung kakilala natin, hindi nila kilala. Yung kilala nyo, hindi ko kilala. Yung kilala ng katabi nyo, hindi nyo kilala. Kaya ang lugar na paghatid natin ng pabalita, ay lagi lang meron tayong sariling field of work. Yan. Nakita nyo ang attending power ng Panginoong Diyos. Number 2, receiving power. Sa ating paggawa ay meron tayong attending power ng Holy Spirit. Datapat, tayo ay magpapahinuhod sa Santong Espiritu. Hihingi tayo ng kapangyarihan na mangusap para sa Kanya. Hihingi tayo ng kapangyarihan na maging isang buhay na saksi. Sapagkat hindi natin nga alam kung ano ang kailangan ng ating kapwa. At hindi natin alam kung anong salita ang kailangan nila. Kaya ang sabi dito sa 1:8 ng Gawa, kayo ay tatanggap ng kapangyarihan kapag dumating ang Espiritu Santo sa inyo. Ito ang hinihintay nating kapangyarihan. Kasi wala tayong kapangyarihan na bumasa ng puso ng tao eh. Wala tayong kapangyarihan na magbago ng buhay natin at ng kapwa-tao. At kayo nga ay magiging saksi sa akin sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa dulo ng lupa. Sabi ko rin sa aking kuya, kako alam nyo, ang Diyos ay nagbigay ng pamantayan sa Israel noong unang panahon. At itong pamantayan na ito, pamantayan din hanggang sa atin sa kapanahunan ngayon. Walang dalawang pamantayan ng Panginoong Diyos. Tinan mo kako, binanggit ng iyong tagapangaral sa inyo, sa MCGI. Hindi kakanin ang dugo.
Ay samantalang ka ako doon sa kasama din na kapitulo, doon sa aklat, ay kasama rin yung hindi kako kakainin ang baboy. Bakit kako? Dahil ba sa mas masarap yung baboy kaysa dugo? Binasa ko sa kanila doon sa Exodus 16 something, na ang Diyos na nagbigay ng pamantayan sa Israel ay iisang pamantayan sa lahat ng nakikipisan. Binuksan ko yung mata niya eh. Kako, yung original na bayan ng Diyos, ang pinag-iwanan ng salita ng kaligtasan. Yun kako ang susundo natin. Sabi niya, kaya nga member kami dun eh. Yeah, ganda. Member, Church of God International. Kako, ang problema ganito. Member kayo, pero yung founder kayo pa rin. Dapat pag member ka, hindi ikaw ang founder. Ang founder si Jesus Christ. Oh. Sabi niya, ang tunay na religion ng Diyos ay iglesia ng Diyos. At kako, alam niyo, mga ano yan, mga synonyms. Mayroon kakong iglesia sa ilang, iglesia ng panganay, iglesia ng Diyos, iglesia sa Jerusalem, iglesia ni Yesu Cristo. Ito kakong pinaka-original na tinayo ni Cristo. Sinabuksan niya yung isip niya. Kaya lang medyo nagdamdam siya, naghiwalay kami, hindi na siya naka-smile eh. Pero ang importante ay, nabuksan ko yung isip niya na hindi dapat doon, hihinto pa siya. Yan. Kaya nung pagsaksi doon sa Jerusalem, bilang bayan ng Diyos, dadalhin yon sa karatig hanggang sa isla na ating kinabibilangan. At yung unang mga mananampalataya na sila ay itinaboy ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay pinangaral nila ang Ebanghelyo doon sa mga daigdig na hindi nila alam, hindi nila napuntahan. At saka ang kagandahan nito mga kapatid, kapag tayo ay ginamit ng Diyos sa paghatid ng pabalita, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay makikita natin ang kamay ng Diyos na nangyayari sa kapaligiran. Na nagtatransforma ng buhay ng tao. Ngayon ay usong-uso yung tinatawag natin na artificial intelligence. Parang taong-tao na nagsiserve sa restaurant, nagbibigay ng gamot sa ospital, nagtatrabaho. Oh. Pero yun hindi nakapag-transforma ng buhay ng tao. Sabi nga nung iba, napakaganda pala makakuha niyan. Eh. Sabi niya, kung meron kang empleyadong 5, talo ng isa na ito. Eh kasi walang pagod. Hindi pa magbo-boycott. Walang awol. Tuloy-tuloy ang trabaho, walang reklamo. Pero dahil ito ay human invention, ay hanggang doon lang ito. Hindi ito makapag-transforma ng buhay at ugali ng tao. Kundi aagawan pa ng trabaho yung tao. Aagawan pa siya. At parehas din na kapangyarihan ang available para sa atin ngayon. At ang lahat na yung lumalakad ng malapit kay Jesucristo ay tatanggapin ng Banal na Espiritu na mabuhay kagaya ng kanyang ginawa at maging mga mamamalakayan ng tao, fishers of men. Personal witness and service. Sa 1 John 1:3 ang sabi rito, siya na aming nakita, na aming narinig, ay aming pinapahayag sa inyo. So, importante meron tayong close relationship sa Panginoon. Bakit? Hindi man siya natin nakita, pero narinig natin ang udyok ng Banal na Espiritu sa atin. The moment we read the Bible, the attending force ng mga salita ng Diyos ay nararamdaman natin sa tuwing mag-aaral tayo ng Biblia. At alam niyo ang dahilan kung bakit hindi na ngayon familiar ang mga tao sa Biblia, sapagkat nandiyan yung tinatawag natin na pakikipagpamatok sa sanlibutan. The only intervening factor why we do not love and read the Bible ay sin. Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan nga ang nagpapahiwalay sa inyo at sa Diyos. Ano pat hindi kayo makarinig? Isaiah 59 verse 2. Ang simpleng patotoo na
sabihin natin kung paano natin napakinggan ng Diyos. Napakinggan natin sa pamamagitan ng salita. Alam niyo yung sa John chapter 10, na focus ng lesson natin itong week na nakalipas, ay nandoon yung binabanggit yung kapag binitawan natin ang salita sa mga tao, kung sila ay tupa ng Diyos, sila ay susunod. May dalawang shepherd, siguro napakinggan nyo na ito. Nagkita sila doon sa burol. Ay pareha silang maraming kawan. Ay di nag-usap yung magkaibigan na ito, magkahiwalay na burol. Ay yung mga tupa nila ay naghalo-halo. Ay by the hundreds ang pinag-uusapan doon. Sabi nung kaibigan niya, anong gagawin natin ngayon? Yung mga tupa natin at tupa mong alaga, naghalo-halo na. Hindi ko man kilala ang mga mukha ng mga tupa na yun. Pare-pares man ang mukha niyan. Sabi nung kaibigan na ito, walang problema yan. Dumistansya ka doon, didistansya ako dito. Tatawagin ko yung aking mga tupa. Lalapit sila lahat sa akin. Kayo at ako na narito, ay sa dahilan na narinig natin, hindi ang tinig ng Diyos na indirekta, kundi ang salita na nakapaloob sa banal na Biblia. Kung kayo ay tunay na kawan ng Diyos, may intindihan ninyo ang salita ng banal na Biblia. Amen? Kung hindi ninyo napapakinggan, find it out. Kung ano yung nagiging dahilan. Ayun. Malapit na tayo matapos. Personal growth. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, maging masikap. Hindi natitinag. Sagana sa gawain ng Panginoong Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang ating mga pagpapagal ay hindi mauwi sa walang kabuluhan. O, kita nyo na ito? Knowing that your labor is not in vain. Gumawa tayo mga kapatid. Doon sa kabila ng aming lote, sa kapitbahay, nagtanim-tanim ako doon sa pagitan ng mga corals. Knowing that my labor is not in vain. Eh, yung mga tinanim kong kamuting kahoy, nagtutubo po lang ganyan eh. Hinukay na ng mga unggoy. Nadaraan eh. Yung mga unggoy pa rin sa harap namin eh. Yung saba na pinatitigas ko, isang piling na lang natira. Yung pinakadulo. Sabi ng misis ko, grabe ang gutom ng mga unggoy, ano? Oo nga, sabi ko, pag dumami ito, tayo ang magugutom talaga. Yung aking mga tanim na papaya, pinagbabakli, kinakain yung talbos pala. Grabing kagutom. Yung mga paggawa natin dito sa temporary world, nauwi lang sa wala. Pero kapag tayo gagawa sa gawain ng Panginoon, hindi masasayang ang mga ito. Sapagkat i-replace ng Diyos yun in different way. Hindi natin alam kung paano yon, siya lamang. Christ Object Lesson, kapag ka nagsishare tayo ng salita ng Diyos sa iba, tayo ay lumalago spiritually. Alam niyo kung bakit maraming mga Kristiyano ngayon, bansot ang paglagong Kristiyano? Napakinggan ko itong isang pastor na nag-preach siya, dress for church, nakadamit, pangsamba. Siguro matatawa rin ako, natatawa ako eh. Sapagkat nandun na yung mga tigulang na, yung iba ay mga ubos na ang ngipin, mga puti na ang buhok, dumadalo, papunta sa iglesia, naka-diaper. May mga dalang mga galon ng gatas. Bakit? Tumanda na, mga baby Christian pa. Yan ang tinatawag na, hindi pala applicable yun doon. The old man in the old body. So, para tayo lumago spiritually, sa pagkakilala, ay ipaglingkod natin ang ating sarili. And the more we love Jesus, the more we will desire to witness of His love. Hindi man natin matututong, alam nyo, sa atin na nagsipag-asawa tayo, kapag hindi natin pinaglilingkuran yung asawa natin, hindi man mag-grow yung ating relation eh.
Nakita nyo nung tayo noon ay nanliligaw pa lang? Maski na dun sa buhay ni sino ba ito? Ni Jacob. 7 taon na naglingkod para kay Rachel. Para kay Rebecca. Another 7 years. At alam nyo, ang sabi rin sa talata, ang 7 taon na ito, parang ilang araw lang sa kanya, na nagmamahal. So ang keyword doon, pag nagmamahal tayo sa Panginoong Diyos, we obey His commandments, the more God will disclose Himself to us in a loving way. Hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Panginoon pag di natin siya pinaglilingkuran as it should be. And the more we witness of His love, the more we will love Him. Sharing our faith strengthens our faith. Yung pag nagsishare tayo. Huwag natin hayaan, mga kapatid. Minsan, Sabado na nga lang ang hapon, hindi pa natin ipagkaloob. Tuwang-tuwa si Satan doon. Bakit? Nilalabag natin ang araw ng Sabat. Sabbath day is not intended for us. Di ba tinuturo ng mga sa children, ng mga tagapagturo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6, for us. Ulit-ulit lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, for us. The 7th is, for us pa rin ba? Grabe naman ang sabi sa kuyo, katakaban naman yan. Ako sinasabi ito, mga kapatid, upang sa panahong huli, hindi nyo masabi, hindi man sinabi sa amin yan eh. Di ba? Yun ang excuse ng iba. Hindi namin alam yan eh. Kasi hindi natin inaalam. Hindi tayo lalakad ng sariling lakad. Hindi magsasalita ng sariling salita. Para sa Panginoon lahat. It's a holy day. Sa bahay sabi ko, pag Sabat, huwag naman kayong magbukas ng Facebook, ng ano pa man dyan. Liba na lang mahinihintay kayo. Ako naghihintay ako sa Messenger kasi baka minsan may mga dagling announcement na walang pulong sa city jail. Kaya ako nagbubukas. Pag nagbukas tayo dyan, may hinahanap tayo, mamaya nagkabit-kabit na yung hindi natin hinahanap, naligaw na tayo. Kasi na-entertain na tayo. Nandun na si Satan naglaro-laro doon sa harapan natin. Parang bata na nililigaw para wag sumama sa mama. Diba? Nakita niyo ito, the more we give, the more we get. The multiplication of the loaves and fish is a practical example. Tingnan mo yung kabataang ito. Pinagkaloob niya yung ilan? 5 pirasong isda, 2 pirasong tinapay. Yung kumain ay by the 1,000. Nung natapos na, niligpit nila, 12 basket pa ang kalat. Kuhanin na lang ng bata doon yung isang basket. Nanay, yung pinabaon mo ba sa aking tinapay, ito po yung natira. Ang dami pang kumain. Kaya yung kasabihan na habang pinipigil natin ang biyaya, pag nagbigay ang Diyos ng biyaya, hindi rin natin masalo kung ano lang yung nandito sa ating kamay. At habang hinihigpitan natin, pagka dumakot ka ng bigas, habang hinihigpitan mo ito ng hinihigpitan, konti ang natitira doon sa kamay. Tinignan mo, konti talaga. May mahuhulog pa. Itong mirakulo dito, sabi rito ni Ellen White, this is a practical example. The disciples got loaves and fish from Jesus' hands. Then they gave them to the people who were waiting on the grass. When their hands were empty, they came back to Jesus for more. That process ended when everyone was satisfied. And there was food left. As we give our testimony to the world, Jesus gives us more faith, knowledge, and spirit so we can share more bread of life. Sabi ko kanina, hindi na ako nakapag-balik ng tithes and offering kasi naalala ko, iniwanan ko na ron sa Binangonan. Hindi ko na dinala ng Palawan. Sabi ko, kung hindi ako makauwi ng Palawan, di na iwanan ko na sa Binangonan. Tinan nyo ang senaryo doon sa bundok. Feeding the multitudes. Tuwang-tuwa sila. Kung paano nangyari ito, ang Diyos lang nakakaalam. Kung paano ang 2 at 5 isda, dumami, bayong-bayong.
ang lahat ay kumain, ang lahat ay full tank, meron pang natira. Ito ang miracle ng Panginoong Diyos. Ito ang number 5, divine intervention. Marinig ng iyong tenga, mapapakinggan ang mga salita sa inyong likuran at nagsasabi, ito ang daan, lumakad ka riyan. Kapag ka ikaw ay pumihit sa kanan o pumihit ka man sa kaliwa. At sa ganito, ang Diyos ay makikialam. Yun ang tamang term dito, pero parang negative, ano? God intervenes in a special manner and uses us to reach those people. At makikita natin ang halimbawang ito kung paano si Felipe ay ginamit ng Banal na Espiritu. Sabi ng Banal na Espiritu, Felipe, meron dong naghahanap sa akin, yung treasurer ng nasa Ethiopia, sa kaharian ng Kandase. Sabi niya, puntahan mo, nariyan, bilisan mo, sapagkat sila ay pauwi na. Nakita yung, alam niyo yung istorya ni Felipe. At nung nilapitan niya ito, nakita niya nagbabasa ng Biblia. Isipin niyo, hindi ito mga mananampalataya na kagaya nila Felipe. Nagbabasa siya ng Biblia. Ang sabi niya, naiintindihan niyo po ba yung binabasa niyo sa Biblia? Sabi niya, hindi nga liban na lang mayroong magpaliwanag sa akin. Piniliwanag niya. Sino bang tinutukoy dito sa salitang ito? Mayroon pa bang iba liban sa Panginoong Hesus? Piniliwanag ni Felipe. Hanggang nag-decide siya for baptism. Minsan ito ang ginagamit ng ibang tao. Ito nga isang usap lang nabautismuhan na. Kung siya ba naman ay talagang mangangaral ng Biblia, ganun ang pagkauhaw niya at siya na mismo ang nagsabing magpabautismo, dapat bautismohan talaga. At nung mabautismohan ito, ay napakaligayang umuwi doon sa Ethiopia. Hindi natin alam kung anong ginawa doon na testimony ng treasurer na ito doon sa Kandase. At si Felipe naman, inakay na naman ng Banal na Espiritu doon sa mga nangangailangan sa kanya. Mga kapatid, Review and Herald, 1911, ang espiritu ng pagiging missionary ay kailangan na ma-renew sa ating mga iglesia. It has to be renewed. Bakit i-renew? Bakit ba tayo nagre-renew ng lisensya? Ng rehistro? Kasi nag-expire. Yun nga ang renewal of vows ng mag-asawa, kaya nagre-renewal, nag-expire din. Di ba? Ang pag-ibig ay nag-expire din. So it has to be renewed. At maaaring magawa natin ito lamang habang ang kaanib na iglesia ay lumalapit sa Diyos. Huwag kayo mga kapatid magsaksi sa ibang tao na hindi kayo lumalapit sa Diyos. Mababurden lang kayo. Madadala lang kayo. Alam niyo yung mga alagad, nung sinabihan ng Panginoong Diyos sa chapter 28 ng Matthew, go and make disciples. Pero sa chapter 4 ng Matthew, ang sabi ng Panginoon, come. Don't go if you have not come to God. Amen? O, basahin natin dito. Matthew chapter 4, verse 18. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. And Jesus said, come, follow me, and I will make you fishers of men. At once, they left their nets and followed him. O, isipin niyo, before we go, we come to God first. Kaya, kagabi, sabi ko, Panginoon, ako ang paparoon sa rampano at maging speaker. Sabi ko, pagpalain mo po ang mga salitang ito, una sa akin, sa mga kapatid. Maihatid po ninyo, maihatid ko ang pabalitang ito sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo. Nag-pray ako. Kanina nag-pray din ako. Gusto ko, yung sinishare ko sa iba, tinitikman ko na muna. Ang sabi dito ni Jesus Christ, come, and I will make you fishers of men. Madadama ninyo pag sinabi ng Panginoon, yes, I'm acknowledging you.
as my fisher folks. Go. Don't go without coming to Jesus Christ first. Karamihan sa atin, nandun lang sa chapter 28, kalimutan natin itong chapter 4 ng Matthew. Kaya pag lumapit tayo sa Panginoon, nakita ninyo ang reaksyon ng magkapatid na ito? Simon, Peter, and his brother Andrew, at once, sa verse 20, chapter 4, verse 20, at once, they left their nets and followed Him. Sipin ninyo? Ngayon, kapag hindi tayo lumapit sa Panginoong Diyos, kung ikaw ay mangingisda, sabi nyo, Panginoon, bagong-bago nga itong bangka ko eh. Yung generator, bago. Yung lambat, bagong-bago. 10 hanggang 20 na panyo. Yung iba dyan, tuwalya pa ang sukat, hindi lang panyo. Kasi iba yung sukat nila, panyo eh. Pero sila at once, they left their nets and followed Him. Marahil ngayon, hindi naman kayo tinatawagan ng personal ng ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi ni Jesus Christ, those who have not seen me and yet they believe are much blessed than those who hear me. Amen? Hindi kayo makaamin ngayon na talagang bigat ng buhay. Ano? At talagang ganito mga kapatid, we are seeing the picture of God's doing in our lives. Sabi rito, the missionary spirit needs to be renewed in our churches. Kung hindi kayo marunong magsaksi, di sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, paano ba ako magsaksi? Talaga naman di tayo marunong eh. Ako din naman hindi marunong. May alam ako sa Biblia, pero alin ba rito ang sasabihin ko? Hindi ko naman alam kung anong sasabihin. Meron nga nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, bagong-bagong kita lang natin, bakit yung baboy na ang tinatalakay mo kaagad? May pinuntahan kami dyan sa Blumentritt, nung araw na ako ang pastor dyan. Akala ko nasa Manila pa ako. Sa Blumentritt sa Manila. Ang dinalaw namin ay cancer patient. Malala na ang kanyang pagiging cancer patient. At meron mga pagkain doon, mga dumal. Pero nanalangin talaga, Panginoon ba sasabihin ko dito Kasi wala man akong alam na sasabihin talaga kasi first time pupunta. Ito mga kapatid na nag-akay sa akin, first time din. Ayun, tinuro na doon, nandun. Sabi ko doon sa mga kaanak, sabi ko may cancer na yung inyong magulang. Huwag yun nabigyan na ganyang pagkain. Kung maaari, bili kayo ng prutas. Makabili kayo dyan ng dalanghita o ponkan o apple, huwag nakako ito. Kasi pagkain ng cancer man itong meat, every Sabat pinupunta namin sila, hanggang sa namatay yun. Alam mo mga kapatid, nananalangin kami, wala nang consciousness yun, napanalangin namin. Iflanas ng Panginoon Diyos sa akin, na nagpapasalamat siya na pumunta kami ron. Sabi ko, ililigtas ng Panginoon Diyos itong taong ito. Wala na siyang malay. At alam nyo, nung pagtayo namin pag-pray, yung pagdaan ko doon sa kanya, wala siyang malay, pero alam nyo po, hinawakan niya yung aking tuhod. Ako na nga lang din na nagbalik doon sa kanyang hinihigaan. See? Hindi kayo maka-experience ng amazing things, mga miracles, kung hindi natin susubukan ng mga ito. At hindi nga nagtagal ang oras, siguro mga 1 buwan lang kami, 4 na Sabat lang yun nakapag-Bible study kami, binawian na ng buhay, at kami na rin ang nag-asikaso ng kanyang paglibing. Pati serbisyo, hanggang sa maiwanan siyang pansamantala. So mga kapatid, ulitin ko ito, dito tayo magtatapos sa Review and Herald. Ibig sabihin, i-proclaim ito. The missionary spirit needs to be renewed in our churches. But this can be done only as the church members draw near to God. Lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Wala tayong pwedeng sabihin sa iba na eksakto. Liban na lang lumapit tayo sa Panginoon, ano ba ang alam nun? Ay pag sinabi namin, pumunta ka lang doon, malalaman mo lang ako ng bahala.
ay di pumunta lang tayo. Kung pagpunta natin doon, kailangan lang ng warm handshake at kaunting tapik sa balikat. Pero siguro mas maganda rin kung meron kayong daladalang ilang pirasong biskit, o di mas maganda. Di masama. Magagawa lang daw natin ito kapag lumapit tayo sa Diyos. And lives in close connection with the giver of life and light. Manawari mga kapatid, yamang tayo ay nagtutumulin, malapit na tayong magbakasyon doon sa langit. Ibigay na natin ang lahat na magagawa natin, mga kapatid. Sabi ng awit, soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Di ba? Ano sabi rin sa awit? Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Amen? Amen. Praise the Lord. Para po sa ating pong pagtatapos, tayo po tumayong lahat. Awitin po natin ang Joy by and by. Tayo po tumayo. There'll be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home, bringing the sheaves of sun to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, joy for the day, joy is mine when the workers gather home. On our souls that we hope to see, grateful the thanks our hearts shall bring, praising forever Christ our King in the new Jerusalem. Joy, joy, every joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, joy for the church in life when the workers gather home. Here are the joys that await us there, made in the golden mansions fair. Jesus himself got them prepare in the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, when the joys never die. Joy, joy for the day, joy is mine when the workers gather home. Panginoon po naming Diyos at Amang nasa langit, salamat po. Tulungan kami na lumapit sa inyo upang tumanggap kami ng instruction kung paano namin gagawin ito. Sapagkat hindi magtatagal, ma-experience namin ang dakilang katuwaan kapag kami tinawag na ng dakilang hari na si Jesucristo, the King of Kings and Lord of Lords, upang kami bigyan ng mana. Hindi po kami interesadong labis sa material na bagay, kundi ang buhay na walang hanggan, na makapiling namin ang inyong anak, magpakailan paman. Pagpalain nga po ninyo kami, Panginoon, bigyan kami ng maligayang puso na kapag kami ay tinatawag ng Panginoon at kami ay lumalapit, ay magpapakilala kayo, gagamitin nyo kami, at kami ay tinatanggap ninyo bilang isang anak at instrumento na ikaliligtas ng iba. Panginoon, pagpalain nyo ang bawat isa sa amin
maging diwa ito ng aming kabuhayan, na unahin namin ang iyong kaharian at ang lahat ng bagay ay daragdag na lamang ninyo. Salamat po ng marami sa pagdinig sa aming dalangin. Ito pong lahat aming sinasamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling soon. Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by His words and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast to the end. Then we see our Savior come again. Ayan po. At sa muli po, mga kapatid, happy Sabbath po muli.